Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Pilipinas nakahandang tanggapin ang mga bagong armas mula Japan, ikinatuwa ng Armed Forces of the Philippines noong linggo, ang mga hakbang ng Japan na paluwagin ang mga paghihigpit sa mga pag-transfer ng armas. Habang nagpapatuloy ang Pilipinas sa modernisasyon ng militar sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, sinabi ni Philippine Navy Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng AFP para sa West Philippine Sea, na bukas ang Pilipinas sa pagkuha ng mas maraming kagamitan hindi lamang mula sa Estados Unidos kundi maging sa Japan. Ginawa ni Trinidad ang pahayag ilang araw pagkatapos ng pagtatapos ng balikatan exercises ngayong taon sa pagitan ng mga tropang Pilipino at Amerikano. Lumawak ang mga taunang drill sa mga nakalipas na taon at kasama na ngayon ang mas advanced na mga sistema ng armas, mga operasyon sa cyber defense, at interoperability exercises. Ang Japan, na sumali sa balikatan combat drill sa unang pagkakataon, ay patuloy na pinalalim ang ugnayang panseguridad sa Pilipinas habang kinakaharap ng dalawang bansa ang lumalaking aktibidad ng China sa pinagtatalo ng karagatan. Ang Japan ay dati nang nagbigay ng mga patrol vessel sa Philippine Coast Guard at tinatalakay ang posibleng paglilipat ng mas malalaking asset ng hukbong dagat at surveillance aircraft sa Pilipinas, tulad ng Abukuma-class destroyer escort at TC-90 aircraft. Una sa lahat, ang AFP meron tayong modernization program at may na-identify na tayo ng mga capabilities for acquisition, for procurement. Yan ang nasa level ng Department of Defense. The other moves na baka through foreign military sales ay may makarating sa atin ng mga capabilities. These are very welcome moves, not only from the US but more recently from Japan. Meron na silang move to be able to allow them to export weapon systems na dati-rati ay pinagbabawal ng kanilang constitution. Alright. We welcome all of these moves. Samantala, nauna nang inaprubahan ng United States ang posibleng pagbibenta ng Bell 505 helicopters sa halagang $150 million sa Pilipinas, bilang bahagi ng pagsisikap na mapabuti ang air mobility at disaster response capabilities ng bansa. Samantala, sinabi ni Trinidad na ang ilan sa mga asset na ginamit sa katatapos na balikatan drills ay maaaring manatili para sa mga susunod na pagsasanay. Kung mapansin natin, yung ating mga exercises ay sunod-sunod. After balikatan, may forthcoming na I believe it is Mukandag. Before balikatan, we had sa Laknib. So yung ating pagsasanay ay tuloy-tuloy. Unlike in the past, na after balikatan, matagal na time frame, wala tayong exercise. But ngayon, yung ating military masanda sapagkat after a few weeks, I think 3 weeks, may ibang exercise na naman. So yung mga ibang gamit doon ay manatili in country, maaaring ililipat sa ibang lugar lamang para sa susunod na exercise. Ipinagtanggol din ni Trinidad ang programa ng modernisasyon ng AFP laban sa mga batikos mula sa mga grupong nag-aakusa sa gobyerno ng pag-uudyok ng hidwaan sa China. Alam mo, simple na sa Gordon Book Orlean, nais mo ng kapayapaan, you should be prepared for war. Yun ang function ng isang modern military. Diba? Sabi nga ng US, diba? Peace through strength. Ang sa akin naman, if you want peace, you have to be ready for war. Kasama ito sa mandato ng armed forces na magsana in times of peace to serve as a very strong deterrent sa kahit sino mang bansa na nais gumulo sa atin. Pinapalakas ng AFP ang maritime monitoring operations habang ang mga sasakyang pandagat ng China ay patuloy na naglalayag malapit sa mga isla na hawak ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Mula ika-1 ng Abril hanggang 30, na monitor ng Navy ang 21,052 sasakyang pandagat sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Sinabi ni Trinidad na binabantayan din ng militar ang 62 Chinese People's Liberation Army Navy at China Coast Guard vessels, malapit sa 4 na pangunahing lugar sa West Philippine Sea sa parehong panahon. Kabilang dito ang 24 na barko malapit sa Bajo de Masinloc, 12 malapit sa Ayungin Shoal, 17 malapit sa Escoda Shoal, at 9 malapit sa Pag-asa Islands. Una sa lahat, for the month of April, yung kabuuan ng April, more than 21,000 ang monitor natin na barko na iba't ibang klase, iba't ibang bansa. Ito ay foreign, domestic, and domestic. Ito ay china-challenge natin. At kasama dito yung mga sumagot at hindi sumagot. At kasama rin dito ang sa PLA Navy at sa Chinese Coast Guard. Natuloy-tuloy naman natin binabantayan, lalong-lalo na sa 4 na critical features natin. Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal,
Ayungin Shoal, Escoda, and Pag-asa. Oo, so ang total naman for the month of April sa apat na features na ito ay 62 na PLA, Navy, and Chinese Coast Guard. Ang mga multinational partner ng Pilipinas ay nagsagawa ng counter-landing live-fire exercise bilang bahagi ng exercise balikatan sa Lawag City. 1, 2, 0. Check. Altitude 0. Check. Grid zone 5-1. Check. Position right bar. This shot? No, I ended mission.